Hi! Magandang araw. Magbabahagi ako ng kwento. Ako si Nole. Isang tanghali, habang abala si Kanole sa pagtitinor ng mga napitas niyang gulay sa kanyang bakuran, may isang lalaking umaahon. Nakapormal ito ng kasuotan, tapos hinihingal pa. Tao po! Tao po! Oh, may tao? Tuloy po kayo. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Ito ba yung bahay ni Nole? Oho. Bakit po? Ito. May sulat. May sulat. Ay, lintik na lugar to. Napakataas, napakalayo. Pwede ba sa susunod, sabihin mo dyan sa magpapadala ng sulat sa'yo, doon na lang sa baba ng barangay. Napakahirap umahon dito. Sige. Galing kay paring Romeo, Iloilo. Teka kuya, uminom ka muna ng tubig. Ay, nako. Mabuti naman at concerned ka pa rin sa akin. Abay hihimatayin na ako eh. Pengin tubig, pengin tubig. Oh, hito na ho. Huwag na kayong magalit. Kumain na ba kayo? Hindi pa, pero meron akong baon. Doon na lang ako kakain. Aba, nabubulol pa. Dito ko na lang po kumain. Tamang-tama at nakapagluto ako ng gulay. Gulay? Oho. Baka may bayad yan. Hindi ho, wala. Libre lang to. Sige. Ano kaya tong sulat ni paring Romeo? Paring Nole, puntahan mo ako dito. Kahit bukas na bukas, papadalhan kita ng pera para makapunta ka dito. Ano kayang meron? Ibang klase yung sulat. Parang napaka-importante. Kuya, kumain na po tayo. Teka, ano ba yon? Wala yon. Doon ka, nakikita ka ng mensahero. Ang nakikita ng mensahero, yung kanyang alagang kapre na naninirahan malapit sa kanyang bahay. Ano ba yon? Malaking mamang maitim? Kapre ba yon? Kuya, meron ka bang third eye? Meron. Kung ganon, masanay ka na dahil hindi lang yan ang makikita mo. Kung wala ka siguro baka nagtatakbo na ako kanina pa. Pasensya na ho kayo. Parang sa palagay ko napaka-importante ng sulat na yan. Kasi kinukulit ako ng opisina na unahin ko na raw na dalhin yan sa'yo. Kabundukan nga. Tama nga. Sa susunod, hindi ko natatanggapin yan. Napakalayo. Hirap na hirap akong humakbang. Kuya, salamat ha. Bilang ganti sa pagtsatsaga mong umahon dito sa bahay ko, pakakainin na lang kita. Sige. Salamat. Kinabukasan, heto na at babiyahin na si Kanole papunta sa kanyang kaibigan sa Iloilo. Pagdating niya roon, agad siyang sinalubong ng kanyang kaibigang si Romeo. Buti naman Brad at narating ka. Wika sa kanya nito. Oo para kasing napaka-importante ng sulat mo. Ano ba yun? Pumasok muna tayo at dito natin pag-usapan sa loob. Pare, napaka-importante talaga nito. Sige. Pare, magkape ka muna. Salamat. Yung inaanak ko. Si Junior. Nandyan, naglalaro. Junior, anak, nandito si Ninong mo. Ninong! Kamusta na po kayo, Ninong? Eto, binata pa din. Kaya pala ang pogi-pogi nyo ngayon, Ninong Naku, gusto mo lang ng aginaldo. Eto, may sobra pa akong pamasahe na pinadala ni Papa mo. Papa din pala galing. Hindi na po, Ninong. Sa inyo na lang po, panigarilyo nyo. Hindi, kunin mo. Kayo pong bahala, Ninong. Pare, si Kumare.
Pare, yun nga ang isang dahilan eh. Na ano? Kasi pare, kaya kita pinapunta dito kasi pamilya na namin ang nabiktima. Pare, tamang-tama. Biyernes ngayon. Mamayang alas 12 ng madaling araw, madidinig mo yung napakalakas na batingting. Batingting ng simbahan. Simbahan? Pare, walang simbahan dito. Eh di ba nga nang binyagan yung inaanak ko doon pa sa kabilang bayan? Pare, makinig ka muna, pwede? Oo, sige. Pare, halos ilang taon na rin kaming napeperwisyo. Kasi sa tuwing alas 12 ng gabi ng Biyernes, palagi na lang may bumabatingting na simbahan. Mga 10 minuto yun. Hindi lang ako ang nakakadinig, halos lahat ng tao dito sa amin. Tapos, may mga ingay para bang may mga taong pumupunta sa talipapa kasi naririnig namin pare na pabili nga ho ng ganito, ng ganyan. Alam mo yung mga ganon? Senyalis na parang palengke pare. Palengke? Oo pare, tsaka pag bumatingting ang simbahan na yon, automatic may mawawalang tao pare. Hindi lang dito, pati sa kabilang bayan. Pati nga mga pulis hindi malaman kung sino bang nangunguha ng tao. May maski kaunting bakas pare. Walang makita ang mga investigador. Pare, kaya kita pinapunta rito dahil gusto kong marisolba ang problema na to. Maging si Tata Artemio na nag-iisang albularyo dito sa amin, hindi niya masagot ng maayos kung ano bang klaseng kababalaghan yun pare. Oh, may albularyo pala dito. Gusto ko siyang makausap pare. Sige pare, kailan ba natin gustong kausapin? Ngayon na ba? Kung maaari sana pare. Pero pagod ka pa pare. Hindi, ayos lang. Saan ba'y bahay nun? Diyan lang sa parting itaas. Sige, puntahan na natin ngayon din. Nagtungo nga sila sa sinasabing nag-iisang albularyo sa kanila. Nang makita nito si Kanole, agad siyang nagbukas ng pintuan para papasukin sila. Romeo, albularyo yang kasama mo no? Wika nung matanda. Oho, kaibigan ko, kumpare ko, si Nole. Tatang Artemio, magandang araw po. Nole nga pala. Ay kinagagalak kitang makilala ka pa naleg. Ako rin po. Tatang Artemio, ang dahilan ng pagpunta rito ng aking kaibigan, yung problema natin. Hindi ba maging kayo, hindi nyo maipaliwanag kung saan ba nanggagaling yung batingting tsaka yung ingay na parabang nasa palengke? At kung bakit nagkakawalaan yung mga ibang kabataan dito pati yung ibang katandaan pagkatapos bumatingting ng simbahan na yon? Yun nga alam mo Nole, hindi pa rin namin inaalis sa sarili namin ang posibilidad na baka mga engkanto ang nag-iingay pagdating ng alas 12 ng gabi ng Biyernes. Engkanto? Engkanto. Alam mo bang sa tagal-tagal ko nang naninirahan dito? Ngayon lamang akong nakadiskubre ng ganyan. Minsan, nang bumatingting yan, inaya ako ni Romeo na pumasok sa kabundukan upang alamin namin kung saan ba nanggagaling yung batingting at yung ingay. Kaya lang Nole, noong andoon na kami, walang maski kaunting alingas-ngas ang nadinig namin. Pero pagbalik naman namin dito sa kabahayan, nariyan na naman ang ingay. Kaya nga, kahit anong gawin namin, kahit na ako'y umusyal, hindi ko talaga makita Nole. Pinagpapasalamat ko naman na dumating ka dahil unang tingin ko pa lang sa'yo, halata namang mataas na ang antas mo. Sige. Tatang Artemio, umiinom po ba kayo? Paano mo nalaman?
Paano ko hindi malalaman nakahalera yung tuba? Kung gusto nyo, habang inaantay natin yung batingting ng tagong simbahan, magtagay muna tayo. Ano pare? Kung ako lang araw-araw akong lasing pare. O di sige, simulan na! Pagsapit ng alas 7 ng gabi, may mga dumadaan pang mga kabataan. Sinigawan ito ni Romeo at sinabing, "Umuwi na kayo! Pag bumatingting yung tagong simbahan, baka kayo ang matsambahan." Wika ni Romeo. Hindi nakinig sa kanya ang mga kabataan, bagkos ay nagtawanan pa ang mga ito at sinabing, "Doon ho sa kabila, yung bumabatingting, hindi ho rito." Pilosopong wika ng isang binata. Hayaan nyo na. Hindi naman sila naniniwala Ang tao, hindi basta maniniwala kung hindi nila napapatunayan sa sarili nila. Kaya nga pare, ang titigas ng ulo ng mga kabataan dito. Maiba tayo pare. Kailan pa nawala si Kumari? Pare, 1 linggo na pare. Naniniwala ako na yung kumari mo buhay pa. Napapanaginipan ko siya palagi pare. Tama. Pagsapit naman ng 11:30 ng gabi, si Romeo ay halos hindi na makatayo dahil sa sobrang hilo dala ng alak. Pare, ibangon mo nga ako pare. Ibangon mo ako pare. O sige pare, eto na. Pare-parehas na silang nakakaramdam ng matinding hilo. Heto namang si Romeo ay dumungaw sa bintana tapos inilabas yung kanyang mga kinain. Pagkatapos nun, tumingin siya sa bundok at nagsisigaw. "Ibalik mo ang asawa ko! Ibalik mo siya! Alam kong buhay pa ang asawa ko. Ngayon nandito na yung kaibigan ko. Makakapiling ko na yung asawa ko." Pare, ayos ka lang ba? Iyak tawa yung ginagawa mo pare. Hindi pare, hindi. Umiyak lang ako pare. Hindi ako natatawa. Ibalik mo yung asawa ko! Ibalik mo! Romeo, ay lasing ka ng bata ka. Hindi ho, Tatang Artemio. Ayos lang po ako. Ayos lang ako. Halika na rito pare. Ilang minuto na lang. Tiyak na babatingting na yung simbahan. Paano ka pa makakasama sa amin yan? Kung ganyan ang style mo. Hindi mo na nga kayang humakbang pare. Hindi! Kaya ko. Kaya ko pa pare. Tangin mo pa. Bitin na bitin pa ako Tama na pare, tama na. Pagsapit ng alas 12, heto na ang mahiwagang simbahan. Bumabatingting na ito ng walang tigil. Halos 10 minuto ang pagbatingting ng simbahan. Ayan pare, nadinig mo? Sabi ko sa iyo maya-maya, meron ng ingay dyan na parabang nasa palengke. Tatang Artemio, huwag ka munang maingay Romeo. Meron akong pinapakinggan. Sige ho. Pare, yung klase ng batingting na yun, hindi ito katulad ng sa mga simbahan, sa Katoliko o sa Aglipay. Para bang sinyalis ito ng ng paglabasan pare. Alam mo yun? Oo pare, alam ko yun. Teka, oo nga may tao. Ang ingay pare. Ang isa sa hindi malilimutan ni Canole sa mga sinasabi ng mga taong kanilang nadidinig, yung salitang, "Pagbilan mo nga ako ng ulo ng tao." Yon ang nadidinig ni Canole. Napaisip siya. Pare, Tatang Artemio, nadinig niyo yun? Alin? Ang daming tao Parang, may bumibili. Ulo daw ng tao. Ha? Hindi ko nadinig yun, Nole. Teka lang, sandali lang.
Nakadinig pa si Kanole nang parabang may tinatadtad. Tapos may humihiyaw na tao na akala mo'y kinakatay. Kumpirmado, paring Romeo, tatang Artemio, hindi sila mga engkanto. Ha? Sino ang mga yon? Mga aswang ang mga yon. Imposible. Paano nila naitago ng ilang taon sa inyo? Yang kanilang simbahan tsaka yung talipapa. Oo nga pare Alam mo naman na dito na ako pinanganak. Kailan lang? Mga ilang taon pa lang yan pare. Nung bininyagan nga yung junior ko wala pa yan pare, di ba? Oo nga. Habang sila'y nag-uusap, bigla na lamang humalabog ang bahay ng kapitbahay nila. Mababakas mong mukhang merong isang malaking bagay ang nahulog mula sa itaas dahil ang bubong ng bahay ng kanilang kapitbahay ay gawa lamang sa kugon. Nang sumilip sila nakita nilang warak yung bahay pero mabuti na lang at walang katao-tao sa loob. Anong nangyari? Nasaan yung nahulog pare? Ewan ko. Hindi nagtagal. Ang matandang Artemio ay nakatingin sa itaas at meron itong itinuturo. Tignan nyo! Tignan nyo! Ha? Kaya pala iba yung pakiramdam ko May gabunan! Gabunan pare? Oo pare, gabunan. Hindi ito katulad ng ibang klase ng mga aswang. Isa ito sa mataas na uri. Gabunan? Sa takot noon ni Romeo, nagtatakbo siya sa loob ng bahay ng albularyo at naiwan yung matanda at si Kanole. Gabunan, bumaba ka dito. Halika rito, Gabunan. Halika! Tila ba naintindihan ng Gabunan yung sinasabi nilang dalawa kaya ito lumapag sa kanilang harapan. Kaibigan, huwag ka munang sasalakay sa amin. Hindi kami mga kalaban. Nais ko lamang itanong sa iyo, kung isa ka ba sa salarin sa pagkawala ng mga tao dito sa tuwing bumabatingting ang tagong simbahan? Ganon ba? Ganon na nga. Tahasan kong sasabihin sa iyo. Oo, ako ang gumagala dito pagkatapos ng pagbatingting. Ngayon, Dayo, alam kong Dayo ka. May magagawa ka pa ba? Sabi ni, hindi ako nagkamali. Ikaw pala ang salarin. Ngayon ka lang nagpakita. Bakit tanda? May magagawa ka ba? Hindi naman. Umalis ka na! Pagkatapos nun ay biglang umalis yung Gabunan. Pare! Pare! Bakit? Wala na ba? Wala na pare. Halika na. Saan? Pupunta tayo doon. Titignan natin kung saan ba nagmumula yung ingay. Sige. Nagtungo sila sa loob ng kabundukan hanggang sa nang nandoon na sila, biglang naging tahimik ang paligid na wala yung ingay ng parabang talipapa. Heto ang sinasabi ko sa iyo, Nole. Nang minsan kaming nagtungo dito ni Romeo, pagpasok namin ay wala na yung ingay. Pero pagbalik namin sa kabahayan, ayan, nariyan na naman. Maaring nabubulag lang po kayo ng inyong paningin nang dahil sa mga mahikang pinakakawalan dito ng mga nakatirang aswang. Magtiwala kayo. Sa oras na ito ay makikita nyo ang katotohanan. Sa bulag, kayang-kaya kong basagin yan. Si Kanole ay merong inusal. Mahaba-haba yun. Halos nasa 5 minutong Latin ang kanyang binabanggit. Maya-maya pa,
nakita nilang sa gawing ibaba na kanilang dinaanan ay naroon yung lumang simbahan at talipapa. Lahat ng mga tao doon na nasa matinong kaanyuan ay nakatingin sa kanila. Para bang estatwa ang mga ito na hindi gumagalaw. O ano, nakita nyo na? Sino ang mga yan? Parang mga katulad lang din natin sila. Pare, huwag kang magpapabulag sa nakikita mo. Lahat ng mga yan ay mga aswang. Dito pala nagaganap ang kalakalan pagdating ng alas 12 ng Biyernes. Tara, lumapit tayo. Paglapit nila sa mga yon, dito pa lamang sila nagsimula sa paggalaw at tila ba normal lang ang kanilang kinikilos. Merong nagtatadtad, may namimili at may mga nag-uusap na tao. Ginagawa yun nila upang hindi sila mahalata. Pero alam nila sa kanilang sarili na yung mga nagdatingan ay hindi biro, lalong-lalo na si Kanole. Merong isang matandang lalaki ang kumausap sa kanila at sinabing, mga suka! Bibili ba kayo mga suka? Aba, parang ngayon ko lang kayo nakita rito mga suka. Wika sa kanila ng isang matandang lalaki habang may hawak ito na malaking itak at nagtatadtad ng karne ng baboy. Suki, magkano yung ulo? Mura na lang ito sa'yo, suka. O kaya na may libre na. Ngayon lang kita nakita. Ako ho, may libre ba? Ikaw, taga rito ka. Walang libre sa'yo. Magbayad ka na lang. Ikaw din, matanda. Magbayad ka na lang din kung bibili ka. At bakit naman ako bibili ng karne ng tao? Anong karne ng tao ang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba nakikitang baboy ito? Tatang, parehas na tayong matanda. Pati ba naman ako'y lolokohin mo pa? Nang sabihin yon ng matandang Artemio, natigilan ang lahat ng mga tao doon sa kanilang ginagawa. Nakatingin sa kanila ang mga ito habang napapansin ni Kanole na unti-unti nang nagbabago ang kanilang itsura. Yung mga batang naroroon ay nagtakbuhan sa loob ng bahay, tapos yung mga kalalakihan naman ang naiwan. Ultimong ang mga kababaihan ay biglang nawala. Ito na ang sinasabi ko. Ang dami nila. Mga kaibigan, bagamat alam nyo na alam namin kung sino kayo, maaari bang wag nyo munang ituloy ang pinaplano nyo? Hindi naman kami nagpunta rito para lang makipaglaban sa inyo. Gusto lang naman naming alamin kung ano ba yung misteryosong ingay pagdating ng alas 12 ng gabi ng Biyernes. Mga kaibigan, makinig kayo sa akin. Ako si Nole. At alam nyo naman siguro kung anong kaya kong gawin dahil nararamdaman nyo yun. Pero liliwanagin ko sa inyo, wala kaming plano na kung ano man dito. At sino namang mag-i-interest na pumunta dito kung hindi kami lalabanan? Oo, nararamdaman namin kung sino ka. Ramdam na ramdam namin yon nang lampasan nyo kami. Sa palagi mo, magpapaniwala kami sa sinasabi mo? Ha? Sino ka ba? Ako si Teodoro. Ako ang namumuno dito. Hindi kami naniniwala sa alibay mo. Kaya ka nagpunta rito para alamin ang ingay kung saan ba nanggagaling dahil gusto mo kaming patigilin. Hoy, Nole. Ikaw si Nole, di ba? Alam ko namang yan lang din ang pakay mo. Bakit? Inaano ba namin kayo? Ha? Nabubuhay kami rito ng mapayapa. Wala kaming inaargabyadong tao. Paanong wala? Ha? Hoy, Teodoro,
sabihin mo sa akin, nandito ba ang asawa ko? Sabihin mo, kinuha nyo ang asawa ko sa tuwing babatingting ang simbahan. Hindi lang asawa ko ang mawawala, marami pang iba. Romeo, wala kaming alam sa sinasabi mo. Anong asawa? Nabubuhay kami rito at kumakain kami ng kanin at karne at ng isda. Pero hindi kami kumakain ng tao. Teka, sandali lang. Ang ibig niyong sabihin, hindi kayo yung umaatake sa baryo kapag katapos ng pagbatingting? Wala kaming alam doon. Tignan mo naman. Tignan mo. Karne ang dala ko. Wala kayong magagawa. Kasi ganito lang ang tamang oras para magkaroon ng kalakalan dito sa amin. Pero bakit nyo tinatago sa mga tao? At paano nyo nagagawang itago sa mata ng mga tao ang inyong talipapa at ng lumang simbahan? Total, nabanggit mo naman yung simbahan. Ang ibig sabihin niyan, naniniwala din kami sa Diyos. Hindi mo ba alam na merong isang kakaibang tao dito? Naiiba siya sa lahat dahil ang taong yon ay alagad ng Diyos. Sinubukan niya rin kaming kumbinsihin na maniwala sa Diyos. Ngayon, siya ang nagtuturo sa amin. Maya-maya lang, papasok na kami sa simbahan at makikinig na kami ng babasahin ni Pader. Liliwanagin ko lang sa'yo at uulit-ulitin ko na ang Pader namin ay katulad nyo. Hindi rin siya aswang. Maya-maya pa, yung sinasabi niyang Pader ay lumabas at inanyayahan yung mga tao sa talipapa. Yan ang sinasabi ko. Sumama kayo. Sumama kayo. Sasama ba tayo, Tatang Artemio? Wag na. Hindi ako interesado. Dito na lang kami, Chudoro. Kayong bahala. Pero mas mainam, masaksihan nyo rin kung ano ba ang paniniwala namin at nang maniwala kayong wala kaming kinalaman sa mga binibintang nyo sa amin. Hindi nga sila sumama. Tanging ang naiwan lamang sa palengke yung matandang nagtitinda ng karne. Dumating ang anak nun. Para bang pamilyar sa kanila yung lalaking dumating. Itay Mano po. O anak, saan ka ba nanggaling? Diyan lang ho, Itay. Meron ho palang customer. Anong bibilin nyo? Wala kaming bibilin. Nakatitig si Kanole sa lalaking yon dahil kanilang kinikilala. Para bang nakita na nila ito kani-kanina lang. Ultimong ang matandang Artemio ay nagdududa rin. Pakawari niya ay kilala niya ang lalaking yon. Hindi nagtagal. Naglabasan na yung mga taong nagpasukan sa simbahan at kasama na nila yung tinatawag nilang Pader. Magandang gabi po, Pader. Bati rito ni Kanole. Magandang gabi naman, iho. Natutuwa ako at natuntun nyo ang lugar na ito. Sabi naman ng Pader. Pader, pwede ko po ba kayong makausap ng sarilinan? Sige, basta wag lang dyan sa tabi niyan. Saan ho? Dyan sa may nagtatadtad ng karne. Sige ho. Nagulat si Kanole sa mga isiniwalat ng pare. Yung palang ibang mga nakatirang aswang doon. Hindi nila alam na yung lalaking nagtatadtad ng karne, sila pala ang naiiba sa lahat. Sila yung nagbebenta ng karne ng tao, pero karne ng baboy ang paningin dito ng kapwa niya aswang. Ayon pa sa pagsisiwalat ni Pader, dahil sa naiiba ang nagtitindang yun. Sinabi niyang ito ay isang mataas na uri ng gabunan na nag-iispiya
sa mga aswang na nagbagong buhay. Tunay ngang mga aswang ang mga nakatira doon, kaya't hindi nangilag si Pader na doon magtayo ng simbahan upang sila'y pangaralan. Noong araw, wala pa naman daw ang gabunan na yun. Ibig niyong sabihin, Pader, ang itinitinda nun ay karne ng tao? At siya ang dahilan ng pagkawalan ng ibang mga tao sa ibaba? Tama po ba ako ng pagkakaintindi? Oo, tama ka. Walang kinalaman ang ibang mga tao dito, kung hindi yung mag-ama lang na yun. Kaya pala parang pamilyar sa akin yung lalaking mataba. Siya pala yung nakita namin kanina. Tama, gabunan siya. Kung ganun, niloloko lang din niya yung mga tao dito. Tama ka doon. Alam mo ba ang kalakalan nila dito? Hindi sila nagpapalitan ng pera. Ang ibinabayad nila sa tuwing sila ay bibili ng karne, yung gagamunggong ginto. Ginto? Dahil dito sa kabundukan na ito, maraming nakukuha na mga ginto. Anong dahilan ng gabunan? Kung bakit niya ginagawa yun? Yan pa nga ang hindi ko nalalaman sa ngayon. Sinasabi ko din yan sa kanila, kaya lang ayaw nilang maniwala. Ang sinasabi nila, kalahi daw nila yung matanda tapos yung anak. Kaya pala. Teka sandali Chidoro, halika. Bakit? Pader, sige na sabihin mo sa kanya totoo. Chidoro, heto na ang pagpapatunay na yung mag-amang yun hindi nyo kalahi. Yang binebenta niya sa inyo kapalit ng gagamunggo na ginto ay karne ng tao. Hindi ba matagal na kayong nagsumpaan nakakalimutan nyo na ang pagkain nun? Pero anong ginagawa sa inyo ng gabunan na yun? Niloloko niya kayo. Pilit pa rin niya kayong pinapakain ng karne ng tao. At yung mga taong binebenta niya sa inyo, yun yung mga nawawala na mga tao sa ibaba. Ganon ba? Kaya pala, parang medyo nalalasahan ko pa ang karne ng tao. Mga kasama! Ipinatawag ni Teodoro ang kanyang mga kasama at sinabing, yung matanda at yung batang mataba ay nagtitinda ng laman ng tao. Nagalit ang mga ito kaya agad nilang sinugod yung mag-ama. Nagulat naman si Romeo at yung matandang Artemio dahil akala nila'y sila ang susugurin ng mga ito. Kanilang pinagtulong-tulungan yung mag-ama hanggang sa nakita na lamang nila na nagbago ito ng anyo. Gaano man kadami ang bilang ng mga sumalakay sa mag-amang gabunan, pero hindi sila umuubra dahil tumitilapon lang sila. Hindi nyo kami kaya! Hindi ba kayo nakakahalata na noon pa namin kayo pinagbebentahan ng karne ng tao? Wika nung matanda. Kaya nga, hindi nyo man lang ba nahahalata? Niliwanagin ko lang sa inyo. Kaya kami naparito ng aming ama upang ispayang kayo. Dahil darating ang araw na kayong lahat ay papatayin naming mga gabunan. Kaya naman pala nalalasahan kong parang may halong karne ng tao. Kasi tunay ngang tao ito. Matagal na naming sinumpa ang pagkain yan. Kaya nga ginagawa naming itago sa mata ng mga tao sa ibaba. Itong talipapang to at ng simbahan. Napakasama mo. Napakasama mo. Hinamon ni Teodoro yung matandang gabunan. Pero sa unang tingin pa lamang halatang hindi uubra dito si Teodoro. Kaya't sinabi ni Canole na kung maaari huwag na lang siyang lumaban dahil hindi siya mananalo. Tayo na lang, tanda. Ikaw! Nahihibang na ang dayo. Hoy dayo, umuwi ka na lang ng kumpleto sa inyo. Baka labanan mo ko, uuwi kang walang kamay at mga paa. Kung nagagawa mo yan sa ibang tao, pues ibahin mo ko. Simulan na natin.
Kung gusto nyo, magsabay pa kayong mag-ama. Napikon yung batang mataba. Nang dahil dito, siya ang unang sumugod kay Kanole. Pero bigla siyang natigilan habang papasugod siya noon. Para siyang naging estatwa ng dahil sa inusal ni Kanole dahil kayang-kaya siya nitong pahintuin. Oh, ano? Kayo talagang mga aswang. Matapang lang kayo pag harapang laban. Pero pag ginamitan na kayo ng mga buhay na salita, sa tulong pa ng mga mutya sa aking katawan, wala na kayong kalaban-laban. Kawawa naman. Tanda, tignan mo yung anak mo, hindi na makapagsalita. Tapos ikaw lalabang ka pa. Dapat ikaw tong inuunang patayin dahil ikaw ang makasalanan. Eto na ako! Sumugod sa kanya ang matandang gabunan, pero katulad ng kanyang ama ay bigla siyang napahinto at parang naging estatwa din. Ikaw yung una naming nakita. Sinira mo pa nga yung malaking bahay sa tabi na gawa lamang sa kahoy, sa kugon, sa alambre. Ay nako, itong dapat sa inyo. Pinagsasampal lang sila ni Kanole at tinawag niya yung mga tao roon na gantihan ang mga yon sa pamamagitan lamang ng pagsuntok at pagsampal, pero huwag daw papatayin. Nagdatingan nga silang lahat at ibinuhos nila yung galit nila sa mag-ama. Matagal na naming itinigil ang pagkain ng tao pero niloko nyo kami. Ano bang gusto nyong mangyari? Dayo, pwede bang... Hindi. Wag. Bakit hindi? Niloko niya kami. Mahabang panahon niya kaming niloko. Nagpanggap sila na kalahi namin. Tapos sasabihin mo hindi pwede? Hindi nga pwede. Sige, ibuhos mo yung galit mo, wag mo lang papatayin dahil meron akong plano sa kanila. Sige. Kawawa ang inabot ng mag-amang gabunan na hindi makagalaw. Pagkatapos nun, tihaya ang mag-ama at nawalan ng malay. Dinampot sila ni Kanole at ng kanyang kumpare tapos inilabas sa kabundukan. Dinala sila sa umaagos na malamig na tubig na nagmumula sa bukal ng bundok. Dito pa lamang sila nagising at sinabi nung matanda, Anong nangyari? Anong nangyari? Sino ka bang talaga? Anong klaseng tao ka? Paano mo nagawa sa amin yun ng anak ko? Ang lamig dito. Hoy tanda, magpasalamat ka dahil hindi ko hinayaang patayin kayo ng mga kapwa nyo aswang na mas mababa pa ang uri sa inyo. Alam mo bang galit na galit sila sa inyo dahil sa panluloko nyo? Tunay ngang nagbagong buhay na sila pero totoo rin ang kasabihan na kapag ang tao ay nagbabago, meron at meron pa ring hahadlang at kayong mag-ama yun. Dayo, bakit ba ganyan kalakas ang kakayanan mo? Ano bang meron sa'yo? Hoy taba, hindi ko na ididetalye pa sa'yo, isa-isa. Pero, alam nyo bang, kayong dalawa ay kaya kong tanggalin? Saan? Kaya kong tanggalin ang pagiging gabunan nyong dalawa. Basta, sasabihin nyo sa akin kung magbabagong buhay na ba kayo. Ang totoo niyan, kaya kami humalo sa mga kapwa naming aswang na mas mababang uri dahil kami napatakas lang din sa lahi namin. Ganun Oo. Bakit nagtitinda kayo ng karne ng tao? Kasi napapansin namin na hinahanap-hanap pa nila ang karne ng tao. Kaya't kapag bumabating-ting ang lumang simbahan, palagi kong ipinag-uutos sa anak ko na maghunting ng tao na pwede naming ihalo sa karning ibinebenta namin kapalit ng gagamunggong ginto. Yun lang? Yun lang ang dahilan nyo?
Oo, pero maniwala ka sa amin, Dayo. Maniwala ka. Nagbagong buhay din kami ng anak ko. Hindi mo alam kung gaano kapait ang sinapit namin sa aming kapunuan ng kami ay bago makatakas. Totoo ba ang sinasabi ng tatay mo? Ha? Gabunang mataba? Oo. Totoo ang sinasabi ni Ama. Nagbabagong buhay din kami. O sige, ganito. Total, nagbabagong buhay naman pala kayo eh. Alam niyo ako, mahalaga sa akin ang buhay ng bawat tao. Ngayon, mangako kayo sa akin na kapag tinanggal ko ang pagiging gabunan nyo, eh hindi na kayo magpapakita dito, lalayo na kayo. Pwede ba'y ganon? At bakit hindi? Kagaya ng sinabi ko nung una, ibahin nyo ko. Hindi ako katulad ng ibang tao na kayang-kaya nyong patayin. Iba si Nole. Paano mo gagawin yon? Mahiga ka lang dyan. Bakit? Mahiga ka lang dyan at meron akong gagawin. Ikaw din, taba. Sige po. Mapalad ang mag-amang gabunan dahil sa pagpunta ni Kanole sa kanilang lugar ay meron siyang dala ng dahon ng halamang Javier. Ang halamang Javier ay may kakayanan na tanggalin ang pagiging aswang ng isang tao. Pinitpit niya ito at ipinakain sa mag-ama. Ang pangako sa kanila ni Kanole, sa pagsikat ng araw, matatanggal na ang pagiging gabunan nila at ito nga ay nagkatotoo. Salamat sa iyo, Dayo. Napakabuti mo. Anong klaseng halaman ang ipinakain mo sa amin? Alam mo bang damang-dama ko na sa sarili ko na walang kumukontrol sa amin? Ako din, Itay. Pakawari ko. Ngayon pa lamang ako naging isang tunay na tao. Mapalad kayo dahil may dala pala ako. Ang ipinakain ko sa inyo, yung dahon ng halamang Javier. Javier, ngayon ko lang nadinig ang salitang yan. Iba ang Javier. Ilan lang kami ang maaaring kumuha dito. Ipangako nyo na aalis na kayo sa lugar na ito. Huwag na kayong magpapakita pa. Naintindihan mo? Oo, bahala na kung saan kami mapunta ng anak ko. Ang importante, hindi na kami babalik sa dating buhay namin. O sige, alis na at ako'y uuwi na rin. Pare, dapat hindi mo tinanggal ang pagiging aswang ng mag-amang yun. Eh, di ba sila yung kumarne sa asawa ko? Pare, sinabi nga nila na kumukuha sila ng tao rito para ipakain dun sa mga ibang kalahin nilang mas mababang uri. Pero pare, naitanong ko din dun sa may batang mataba kung may nakuha ba siyang babae. Sabi niya wala, purong mga lalaki daw. Ang ibig sabihin nun pare, baka yung asawa mo naglayas lang. Naglayas? Oo pare, baka mamaya meron na palang iba. Pare naman, hindi magandang biro yan pare. Pare, nagbibiro lang naman ako, napakaseryoso mo. Pare, hindi ka muna uuwi sa inyo. Bakit? Tulungan mo ko, hanapin mo si kumari ko. Kumari mo? Uy, pare, mukhang umiibig ka rin sa kumari mo yung walang asawa dun sa kabila. Hindi, si kumari mo. Okay. Maraming salamat sa iyo, Nole. Dahil natuldukan na ang pagkawala ng mga tao at nagkaroon na ng kasagutan kung bakit nagkakaroon ng batingting pagdating ng alas 12 ng madaling araw ng Biyernes. Tatang Artemio, maliwanag naman po yung sinabi sa akin ng pari na ang mga tao doon naniniwala rin naman sa salita ng Diyos. Kaya nga mas pinili niya na doon magturo Tsaka ayos na rin yun, hindi naman pala sila nang gugulo Bukod tangi lang yung dalawang magtatay na yun. Kaya nga, alam mo, sa pag-alis mo rito, meron akong natutunan. Ano po yun? Narinig ko. Alin po?
Yung usyal na ginawa mo kung paano mo pinahinto yung mag-ama. Oh, oo nga. Madali lang po yun. Uuwi na sana si Canole ng araw na yun, pero pinigilan siya ni Romeo at sinabing hanapin daw muna ang kanyang kumare. Pumunta sila ng kabilang bayan at nagtanong-tanong hanggang sa napakasakit ng kanilang nadiskubre dahil yung asawa ni Romeo ay nasa kandungan pala ng iba. Bakit mo nagawa sa akin to? Hindi ba sabi mo, ako lang ang mahal mo? Ako lang. Hay naku Romeo, iniwanan kita kasi hindi ka makabuntis. Anong hindi? May anak tayo. Hindi ikaw ang tatay noon. Ano? Hindi ako? Sinong? Ako ang tatay nun, Romeo. Wala ka kasing silbi. Pangit ka kasi. Sino ka ba? Makapagsalita ka sa akin, nakala mo ka kung sino ah. Lumayas nga kayong dalawa rito sa pamamahay ko. Baka di niyo ako kilala. Sandali lang. Nagpunta kami rito ng maayos. Tanggapin mo naman kami ng maayos. Teka, sino ka ba? Ha? Sino ka? Oo, wag mo nang kunin niyang itak mo. Baka ikaw pa magtaga sa sarili mo. Anong sabi mo? Teka lang ah. Ang lalaki ay pilit na kinuha ang itak sa ilalim ng kanilang higaan at hinataw kay Canole, pero ang sumunod na nangyari, maniwala kayo o hindi, hindi ito tumama kay Canole, bagkos naitama niya ito sa kanyang balikat kaya umagos ang marami niyang dugo. Iyak naman noon ng iyak yung asawa ni Romeo dahil nataga ng kanyang kabit yung sarili niya. Sabi ko sa iyo ikaw din ang tataga sa sarili mo. Sige, dali mo na sa ospital yan. Kumare, bakit naman nagawa mo yun? Porque hindi kayo magkaanak. Tapos, lulukohin mo na yung kumpare ko. Alalahanin mo, nagsumpaan kayo sa harap ng Panginoon tapos gaganyanin mo lang? Kumare. Pare, sige, dadaling ko muna siya sa ospital. Pare. Pare, halika na. Maliwanag na ang lahat na si Kumare hindi kinain nung gabunan. Hindi na ibenta ron. Maliwanag na ang lahat na buhay si Kumare at hindi ikaw yung tatay ng inaanak ko, pare. Halika na. Si pare naman Halika na pare. Mag-inuman na lang tayo. Sige, inom na lang tayo. Pagdating naman nila sa bahay, ang bata ay iyak ng iyak. Ba't ka umiiyak, anak? Sinong nagpaiyak sa'yo? Itay, si nanay po, nakita kong may kasamang ibang lalaki. Hindi po siya nawala, itay. Pare, pati yung bata alam na niya. Junior anak, dito ka lang. Dito ka lang kay tatay, hayaan mo na si nanay. Meron na siyang ibang mahal Ayos lang ba sa'yo, anak? Itay, bakit po ganun? Hindi po ba tayo mahal ni inay? Mahal tayo ng inay mo, kaya lang ano kasi basta anak, dito na lang tayo, ha? Hayaan mo na yung nanay mo, anak. Opo, itay. Kung tutuusin, ang batang si Junior ay pwedeng ibigay ni Romeo sa kanyang asawa dahil hindi naman pala siya ang tunay na ama. Ganon pa man, napamahal na kay Romeo ang bata kaya't pilit niya na itong inako at hindi ibinigay sa asawa niyang nakikandong sa ibang lalaki. Pare, paano? Alis na ako. Ayos na rin naman dahil nalaman kung saan ba nanggagaling yung tunog at kung sino ba ang naninirahan doon. Pare, iba ka talaga. Talagang masasabi kong legend ka, pare. Pare, ingatan mo yung bata ha. Huwag kang makikipag-away. Kalimutan mo na si Kumare. Madaling palitan yung mga babaeng lumandi sa iba. Bakit pa natin babalikan yun kung di ba? Kung lumalandi sa iba tapos pagkatapos nun pupunta pala sa'yo. Parang nakakaasiwa pare, di ba? Anong nakakaasiwa? Ay, hindi mo pala alam yun.
Ibig sabihin, para bang nakakadiri, ganun. Oo, talaga nakakadiri. Talaga. O, paano? Alis na ako. Sige pare, mag-iingat ka, sulat-sulat na lang O sige. Okay, mga kababayan, hanggang dito lang po ang kwento ni Kanole. Inuulit ko sa mga gustong makipag-usap sa akin, sa Viber po tayo mag-usap. Mag-download po kayo ng Viber o kaya naman WhatsApp. Yun din po ang number ko doon. 094852308887. Yan po ang number ko sa Viber at sa WhatsApp. Aantayin ko po kayo at kita-kita tayo mamayang gabi dahil meron pa tayong isang istorya. Maaring kay Mateo o kaya naman yung iba. Maraming salamat po.